Magkasulungat na emosyon na naging baon ng Pilipinas sa nakalipas na weekend sa mundo ng boxing. Habang nanatiling walang talo si Carl James Martin, matapos ang isa na namang dominanteng panalo, nasaksihan naman ang pagkawala ng world title ni Melvin Jerusalem sa South Africa. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Jake Miculob. Patuloy ang pag-abante ni Carl James Martin sa Super Bantamweight Division. Nanatiling walang talo ang Wonder Boy matapos patumbahin si Carlo Demecillo sa pamamagitan ng 4th round knockout sa main event ng Survivor Series 1 sa Taguig City. Tinamaan ni Martin ng counter uppercut sa katawan si Demecillo na agad nagpabagsak sa Cebu-based fighter. Hindi na nakabangon pa si Demecillo matapos mapaluhod at mailuwa ang kanyang mouthpiece dahil sa sakit. Umabante tuloy sa 27-0 record si Martin na may 20 knockouts. Pero sa kabila ng panalo, nakaranas din ng batikos online ang walang talong boksingero. May ilang fans na kumestyon sa antas ng kanyang nakalaban at kung bakit sa Pilipinas ginanap ang bout sa halip na sa ibang bansa. Kasalukuyan ngayon si Martin bilang number 1 contender sa WBO Super Bantamweight title at patuloy na iniuugnay sa posibleng laban kontra Japanese superstar na si Naoya Inoue. Samantala, hindi naman naging maganda ang laban para kay Melvin Jerusalem sa South Africa. Nawala ang kanyang WBC minimum weight title matapos talunin si Siak Holwakuse sa pamamagitan ng unanimous decision sa kanilang rematch. Sa kabila ng pagpabagsak ni Jerusalem kay Kuse sa ika-11 round, hindi sapat ito para mabura ang lamang ng South African sa scorecards. Lumaban din ang Filipino champion habang may malalim na hiwa sa kaliwang mata matapos ang aksidenteng head clash sa maagang bahagi ng laban. Bumagsak sa 25-4 record si Jerusalem habang nanatili naman si Pedro Taduran bilang nag-iisang Filipino world champion sa kasalukuyan. Ako si Jake Miculob, Abante. Manatiling nakatutok sa Abante, sundan kami sa aming mga social media accounts at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, DWAR Abante Radio, para sa mga eksklusibong balita.